Mga loyalista, isa na to. Gisingin nyo ako kung may ganito na si BBM. After the turnover of housing units in Carmen Bohol on Tuesday, President Rodrigo Duterte proceeded to Panglao Island to formally open the country's first eco-friendly airport. Gemma Vansania has the story. After 3 decades of delay, the first eco-friendly airport in the country, the Bohol Panglao International Airport has been inaugurated. This will be the new airport of the province, replacing Tagbilaran Airport. According to Transportation Secretary Arthur Tugade, Mga Marcos Luyales, wala kayong may pakita na nagawa ni Bongbong Marcos, pero ang nautang niya, lumubo ang utang ng Pilipinas, umabot na ng 17 trilyon. Ang nautang ni Bongbong Marcos umabot na ng 4 trilyon mahigit. Malapit na siya mag 5 trilyon. Ipakita niyo nagawa ni Bongbong Marcos. Ito lang ipapakita ko kasi nagmayabang siya sa flood control. Yun lang ang pinagmayabang niya wala siyang ibang proyekto na pinapakita, flood control lang. Tingnan niyo sa 24 zona. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na. At marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Nakita nyo, di ba? Ngayong 25 na zona. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control, guni-guni lang. Nagsabi siya doon sa 24 na meron siya nagawa na 5,500 na flood control. Tapos na. Pero dito sa 25, sabi niya, guni-guni. Budiin niyo, sinungaling. Marcos Loyalis pa rin tayo. Mga loyalista, isa na to. Gisingin nyo ako kung may ganito na si BBM. Kabilang sa legasiyang iiwan ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte, ang pag-unlad na dala ng Bicol International Airport. It is my pleasure to join you today on the inauguration of the Bicol International Airport. The completion of this world-class, state-of-the-art government infrastructure, the most scenic gateway in the country, promises to provide an unforgettable travel experience not only to visitors but also to many Bicolanos. Binuksan na nga sa publiko ang Bicol International Airport sa Daraga Albay. Isa itong karangalan para sa mga Bicolano na may pagmalaki ang kagandahan ng rehiyon. At may padama ang mainit na pagtanggap sa mga turista. Mag-Marcos Loyalis ako kung may papakita kayo na katulad nito. Alam nyo, sa panahon ni Aquino, pagbaba ni Pinoy, ang utang ng Pilipinas, 5 trilyon mahigit. Pagbaba ni Duterte, ang naging utang ng Pilipinas, 12 trilyon mahigit. Kumbaga, ang nautang ni Duterte, 7 trilyon. Ang utang ng Pilipinas ngayon, na 3 years pa si Bongbong Marcos, ay umabot na ng 17 trilyon. Kumbaga, ang nautang ni Marcos ay 5 trilyon. Walang pandemic, walang nagawa na katulad niyan. Walang nagawa na katulad niyan. Flood control na guni-guni lang. Diyan natin makikita. Balita-balita sa GMA yan. Kung hindi kayo naniwala na 17 trilyon ang nautang ng Pilipinas, panoorin nyo yan. Lumobo na sa mahigit 17 trilyong piso ang utang ng Pilipinas. Puna ng isang ekonomista, gumagastos pa rin ang gobyerno na parang may pandemya. Ang tugon dyan ng gobyerno at kung may balak bang magdagdag ng buwis.